Siya na mismo ang nagsabi, hindi normal ang kanyang buhay. Pero ang mga pinagdadaanan ni Marlene, pinagdadaanan din kaya ng karaniwang tao? Nagmula si Marlene sa may kayang pamilya sa probinsya, pero nagbago ang ihip ng hangin at nag-iba ang landas nila. Sasamahan ko si Marlene na balikan ang anggulong ito ng kanyang buhay. Maswerte kaming pinapasok ni Marlene sa kanyang mundo para alamin ang kanyang mga anggulong hindi alam ng karamihan. Ito raw ang unang beses na ibabahagi niya ang kanyang buhay noong siya'y bata pa lang. Mula sa bayan ng Santo Tomas, Isabela, ang pamilya ni Marlene. Aminado siya na bata pa lang, matigas na ang kanyang ulo. Okay, 5 kaming magkakapatid. Kaya lang, ako yung pinakamatigas ang ulo. Hindi talaga ako sumusunod eh. Hindi talaga ako marunong sumunod. Kaya naman sa murang edad, natikman na ni Marlene ang hagupit ng sinturon at bigat ng kamao mula sa istriktong ama. Kaya hindi ko alam ang diferensya ng lalaki at babae kasi hindi naman ako pinanatong babae ng tatay ko. Bugbog sarado ako. Tsaka hindi ako umatay sa tatay ko. Ang taas ng pain tolerance ko dahil talagang lumalab. 3 years old na, hindi ako ma-intimidate. 3 years old, hindi na ako matakot ng tatay ko. Naapakan ako sa leeg noon. Talagang sinasakal ako. Hindi ako sumusurrender. Hindi niya raw naiintindihan ang dahilan ng ama sa ginagawang pananakit sa kanila. He beat me up so much. I don't understand. Hindi ko kasi maintindihan paano mo sasaktan yung taong mahal mo. No, physically, I cannot even do that to my dog or to the cats. I cannot stand seeing animals suffer or people suffer. Hindi ko maintindihan how my father, who's supposed to love me and protect me, could inflict so much pain to me and my siblings. Pati mga kapatid ko din bugbog sarado sa kanya. I couldn't understand it. Para kay Marlene, ang matinding hampas ng kawayan sa kanyang katawan ang siyang nagpatibay sa kanyang pagkatao. Kung hindi ako natakot ng tatay ko nung higante siya, tapos ang liit-liit ko, kung 3 years old ako, hindi niya ako napasurrender, paano ako magsusurrender ngayon? Marunong na akong lumaban ngayon eh, di ba? Gusto ko lang ka namin ng Pangatlo sa 5 magkakapatid si Marlene. Kahit matigas daw ang kanyang ulo, Ako din. hindi raw siya kailanman naging masamang kapatid. Hindi kasi ako nakikipag-away sa mga kapatid ko eh. Pero hindi naman daw talaga maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan sa pamilya, lalo na sa magkakapatid. Yung gap namin ni Kuya Freddy is, I don't listen. Siyempre, kuya siya. He controls the rest of his siblings because of the fact na kuya siya. Never ako nakikinig sa kanya. Dahil panganay si Freddy Aguilar, siya ang tumayong padre de pamilya nang pumanaw ang kanilang ama. Nung maliliit sila, mahigpit talaga ako. Talagang grabe ang higpit ko. Kasi ako ang panganay eh. Lalo na nung nawala ng tatay ko, siyempre, bantay ko sila, di ba? Kasi sa akin na sila nakatira. So nakatikim sila ng higpit na ginagawa ng tatay ko sa akin noong araw. Kasi ang patakaran ng tatay ko, hanggat nandito ka sa bahay ko, susundin mo yung rules and regulations dito. Ganon din ako nung pinapalaki ko yung mga kapatid ko. Ang pinag-aawayan lang namin yung tigas ng ulo nila. At otherwise, madali akong kausap. Pero yung ginagawa niya recently, I don't approve that. Pagdating sa kaso ni Jason, magkaiba ang pananaw ng magkapatid. Magkakasundo kami. Well, except may nangyari, pero ayokong pag-usapan. Hindi pwedeng pag-usapan kasi may involved na namatay na tao. He was against me and Jason. Yung parang hinusgahan kami ng buong bayan, hinusgahan din kami ng kapatid ko, ni Kuya Freddy, without talking to me. Yung sama ng loob ko lang kay Kuya Freddy is never siyang bumisita kay Jason nung nasa ospital and even in jail. Never. Kinlalo sa amin ni Freddy kung ano talaga ang tunay ni score sa kanilang dalawa ni Marlene. Pag dumalo ako doon, lalong lalaki yung issue. Di imbis na matahimik yung pamangking ko, magugulo lang lalo yung buhay niya. Hindi mo ba alam na tinitiis ko lang na hindi ko siya makita para lang ipakita sa buong Pilipinas at buong mundo na hindi ko kinukonsinti
Pati mga anak ko, tanungin mo ang mga anak ko. Pag sinabi ko, alam mo sinasabi ko sa mga anak ko, huwag kang gagawa ng labag sa batas dahil pag nakulong ka, hindi kita tutulungan. Pero ayon nga sa kasabihan, blood is thicker than water. Sa kabila ng di nila pagkakaintindihan, nangingibabaw ang kanilang pagiging magkapatid. You have to understand na yung pagmamahal ko kay Kuya Freddy, hindi nababawasan yan. Ganun ako magmahal eh. Even though may conflict kaming dalawa, yung love remains. No, ako din, hindi ako ganun sa kanya. Basta masasabi ko, mahal ko siya, kapatid ko siya. No. Pero hindi ko ina-approve sa ngayon, hindi ko ina-approve yung diskarte niya. Kasi may taong namatay. Lumaking may kaya ang magkakapatid na Aguilar. Pulis ang kanilang ama, habang karaniwang may bahay naman ang kanilang ina. Bagamat istrikto ang ama, sanay sa komportabling pamumuhay at laki sa layaw ang magkakapatid. Pero isang insidente ang nagpabago ng takbo ng buhay nila. Nagkasakit yung tatay ko eh. Mahilig kasi yung tatay ko mag-hunting ng wild boar. One time, akala niya na namatay na yung wild boar. So hinahanap nila, nakatakbo eh. Hinahanap nila. Sinundan nila by foot, hinahanap. Pagdating doon, buhay pa yung wild boar. Hindi siya naka-leather jacket, patay ang tatay ko. So nag-grabe siya. So pinadala sa Cagayan, pinadala namin sa Cagayan from Isabela, hindi siya kayang gamutin doon. So kailangan padala siya dito sa Manila. Doon naubos yung kanyang kayamanan. Pero nabuhay siya. Dito na raw nagsimulang tumayo sa sariling paa si Marlene. I have faced the extreme na. Kasi dun sa bahay namin sa Santa Mesa, andun din yung eskwelahan namin, naglalakad lang kami. From the house to the school. Na ang turo sa amin ng tatay ko, huwag kang magsimula ng gulo. Pero pag ikaw may gulo, pag ikaw ang hinabol ng gulo, huwag kang tatakbo. Dahil pag tumakbo ka, uupakan kita. Ganun lang yun. Maliit pa ako, nakita ko si Kuya Freddy, 5 nakakalaban, hindi tumatakbo. Sabi ko, ano yun? So ako, maliit pa lang. May arnis ako, may bulusap ako, may dala akong arnis. Nagtatanggol ito, tulungan ko yung kuya, makipag-awa. There are a lot of great people who changed the course of history na hindi, I don't need it. Mas matalino pa ako doon sa mga college professors ko. Bakit ako papasok sa classroom? You cannot contain my mind in a classroom.